Sa piging ng ating Panginoon, tayo laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin nang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and the peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for His pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and the saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tungnanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang mahal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us bow our heads and let us pray. O God, who teaches that you abide in hearts that are just and true, grant that we may be so fashioned
by your grace as to become a dwelling pleasing to you. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the prophet Jeremiah teaches us that blessedness lies in relying on the Lord rather than in human beings, rich and powerful they may be. A reading from the book of the prophet Jeremiah. Thus says the Lord, "Cursed is the one who trusts in human beings, who seeks his strength in flesh, whose heart turns away from the Lord. He is like a barren bush in the desert that enjoys no change of season, but stands in a lava waste, a salt and empty earth. Blessed is the one who trusts in the Lord, whose hope is the Lord. He is like a tree planted beside the waters that stretches out its roots to the stream. It fears not the heat when it comes. Its leaves stays green. In the year of drought, it shows no distress, but still bears fruit." The word of the Lord. Thanks be to God. Blessed are they who hope in the Lord. Blessed are they who hope in the Lord. Blessed the man who follows not the counsel of the wicked, nor walks in the way of sinners, nor sits in the company of the insolent, but delights in the law of the Lord, and meditates on his law day and night. Blessed are they who hope in the Lord. He is like a tree planted near running water that yields its fruit in the due season, and whose leaves never fade. Whatever he does prospers. Blessed are they who hope in the Lord. Not so the wicked, not so. They are like chaff which the wind drives away. For the Lord watches over the way of the just, but the way of the wicked vanishes. Blessed are they who hope in the Lord. On the second reading, the Apostle Paul reminds us that if our hopes are limited to this life and what it offers us, then we are to be pitied indeed. But we place our hope in the risen Lord who prepares for us eternal life. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, if Christ is preached as raised from the dead, how can some among you say there is no resurrection of the dead? If the dead are not raised, neither has Christ been raised. And if Christ has not been raised, your faith is vain, you are still in your sins. Then those who have fallen asleep in Christ have perished. If for this life only we have hope in Christ, we are the most pitiable people of all. But now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. The word of the Lord. Thanks be to God.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus came down with the 12 and stood on a stretch of level ground with a great crowd of his disciples and a large number of the people from all Judea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon. And raising his eyes toward his disciples, he said, "Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh. Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice and leap for joy on that day. Behold, your reward will be great in heaven. For their ancestors treated the prophets in the same way. But woe to you who are rich, for you have received your consolation. Woe to you who are filled now, you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep. Woe to you when all people speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sino po sa atin dito ang gustong mabless? Taas ang kamay. Sino sa atin ang gustong pagpalain ng Diyos? Taas ang kamay. Very good. Lahat naman tayo halos. Kaya nga tayo nagsisimba. Gusto nating mabless. Kaya nga kahit pagkatapos ng misa, nagpapabless pa rin tayo. Bless Father, i-pray over mo ko. May nagpapabless ng mga religious items, ng mga gamit pang exam. May nagpapabless ng sasakyan. May mga nagpapabless ng alagang hayop kung minsan. At syempre, hindi mawawala yung mga adik sa agua bendita. Yung hindi papayag hanggat hindi napapatakan ng holy water. Hahabulin ka pa, Father, hindi ako napatakan. Ako minsan parang gusto kong buhusan. Again, it's all because we want to be blessed. Pero ano po bang blessing ang hinihiling natin? Blessing na huwag magkasakit, blessing na good health, blessing na pumasa sa exam, blessing ng kaligtasan, blessing ng magandang pamilya, magandang trabaho, magandang negosyo, blessing ng safe travel. Maganda ang lahat ng ito, pero parang hindi ito yung tinutukoy sa mga readings para sa araw na ito. Sa ating first reading ay maliwanag na sinasabi dito na blessed ang nagtitiwala sa Diyos. Blessed is the one who trusts in the Lord, whose hope is the Lord. Kabaligtaran, syempre, yung hindi nagtitiwala sa Diyos. Kawawa daw yung hindi nagtitiwala sa Diyos. Kaya't kung isusudlok natin sa ating gospel reading, mas maintindihan natin Di tayo malilito. Pinagpala yung mga aba, mga nagugutom, yung mga tumatangis, yung mga kinasusuklaman ng tao. Kung sila'y nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga ang keywords dito ay on account of the Son of Man. So hindi sila basta blessed. Dahil mahirap sila, umiiyak sila, nagugutom sila, inaalimura sila. Hindi! Blessed sila sapagkat sila'y nagtitiwala sa Diyos. Hindi naman gino-glorify ng Diyos dito ang paghihirap. Ayaw ng Diyos na naghihirap tayo. Kaya nga sa aklat ng Genesis, nilikha muna niyang lahat ng bagay, lahat ng kailangan natin bago niya nilikha ang tao. Responsable ang Diyos. Mapanagutan ang Diyos. Planado ang lahat para sa Diyos. May kahirapan ngayon dahil mula noon hanggang ngayon dahil sa kasalanan ng tao. Well, so much about that. Basta't ang punto, blessed yung nagtitiwala sa Diyos. On the other hand, kahit ang tao ay busog, kahit ang tao ay maligaya, kahit ang tao
ay mayaman, may pera, kahit ang tao ay pinupuri ng lahat ng tao. Pero kung hindi siya nagtitiwala sa Diyos, hindi siya blessed. Kawawa siya. So, blessed po ba tayo? Ito po ba ang blessing na hinihiling natin? Actually, hindi ko alam kung matindi yung dating sa inyo, yung tayo magtiwala sa Diyos. Kasi marami sa atin dito, sigurado, baka nga lahat, isipin natin tayo nagtitiwala na sa Diyos. But then, do we feel blessed? Yun eh. Kung nagtitiwala tayo sa Diyos, we should feel blessed. Ano man ang problema natin, ano man ngayon yung pinagdaraanan natin, hindi pa man natin nakukuha yung blessing na hinihiling natin, we should feel blessed. Sinong sabi dito eh? Pinagpala ang nagtitiwala sa Diyos. Ang problema sa atin, masyado nating napagsasama, bagamat may relasyon, pero hindi magkatulad na magkatulad. Yung believing in God and trusting in God. Paniniwala sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos. Iniisip natin, basta tayo'y naniniwala sa Diyos, matik nang nagtitiwala tayo sa Diyos. Not necessarily. Ang pinaka-extreme at magandang halimbawa, ang demonyo. Sabi sa Bible, even the devil believes in God. Kahit ang demonyo ay naniniwala sa Diyos. Baka nga mas naniniwala pa ang demonyo sa atin. Sa Diyos. Sapagkat siya, alam niya talagang may Diyos. Tayo may mga pagkakataong nagdududa pa tayo. Kung may Diyos, lalong-lalo na kapag may mga problema tayong malalaki. Aminin. Pero ang demonyo, alam niya talagang may Diyos. Ang tanong, bagamat siya ay naniniwala sa Diyos, nagtitiwala ba siya sa Diyos? No, hindi. Kaya nga siya nag-aklas eh. Kaya nga siya tumiwalag eh. Bagamat naniniwala siya, hindi siya nagtitiwala sa Diyos. Ayaw niyang sumunod sa Diyos. Ayaw niyang ipagkatiwala sa Diyos ang kanyang buhay. Ayaw niyang magpuri sa Diyos. At po pwede rin mangyari sa atin ito. Bigla ko naalala yung dating kwento. Di ko pa nakwento sa inyo, pero dati narinig ko ito. Hindi ko alam kung totoo, pero may pangalan eh. Charles Blondin, noong 1859. The greatest tightrope walker in history. Yun ang sabi. Yung pinakamagaling daw na lumakad sa lubid. Yung mga nakikita natin sa circus. Noong 1859, nag-dare siya. Tatawirin niya ang kahabaan ng Niagara Falls sa pamamagitan ng tightrope. Dinubog siya ng maraming tao, as the story goes. Tinanong muna niya ang mga tao, naniniwala ba kayo na kaya kong tawirin ang falls na ito nang tumutulay lamang sa tightrope na ito? Sumagot ng mga tao, naniniwala kami. And he did. Totoo, siya'y nakatawid. Later, tinanong niya uli yung mga tao, naniniwala ba kayo na kaya kong tawirin ang falls na ito, ang kahabaan ng Niagara na ito, ng pagtawid sa tightrope, na naka-blindfold, at may hawak pang wheelbarrow, kartilya? Oo, naniniwala kami. Sabay-sabay naman sumagot ng mga tao. And he did. Siya'y nakatawid. And then, later, tinanong niya uli yung mga tao, naniniwala ba kayo na kaya kong tumawid ng kahabaan ng falls na ito, gamit ang tightrope na ito, nang may pasan-pasan na tao sa likod ko? Sumagot naman silang lahat, sabay-sabay wala, hindi nagbabago. Palakas pa nga ng palakas. Naniniwala kami. Sabay tanong ni Charles sa kanila, sino ngayon na mag-volunteer na papasanin ko? And the crowd fell silent. Tahimik sila. Naniniwala sila, pero yung ipagkatiwala nila ang buhay niya sa kanya, wag na uwi. And that can also happen when it comes to our relationship with God. Be on guard, hindi porke nagsisimba tayo, hindi porke nagdarasal tayo, hindi porke nagpapakabuti tayo, nagtitiwala na tayo sa Diyos. But please be reminded, kung gusto nating maging tunay na pagpalain, ang Diyos ay pagtiwalaan natin. Sapagkat kung isipin nga po natin, sige nga, bakit natin mas pagtitiwalaan ang kakayanan natin? Ang kakayanan ng mga tao sa paligid natin, ang kakayanan ng pera, ng kasikatan, o ng anuman. Mawawala naman ang lahat ng yan.
Sa isang iglap po, pwede tayong manghina. Sa isang iglap po, pwede kang malugi. Sa isang iglap, pwede kang makalimutan. Sa isang iglap, pwedeng masira ang pamilya. Kung nandiyan ang ating yabang, baka pag nawala ang isa diyan, sabihin sa atin ng demonyo nang may pang-aasar, ano ka ngayon? At valid yung tanong na yon. Ano tayo ngayon? Kung ang tiwala natin ay nandoon, nasa kakayanan natin, nasa pera natin, nasa pamilya natin, talagang may punto ang demonyong tanungin tayo, ano ka ngayon? Pero kung ang tiwala natin ay nasa Panginoon, hindi tayo matatanong ng demonyo na gano'n. Kasi mawala man ang lahat, meron tayo ang Panginoon. May identity tayo sa Panginoon. May mangyayari pa rin sa ating mabuti sa tulong ng Panginoon. Secondly, katulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa, darating ang tag-init eh. Darating ang mga pagsubok. Darating ang mga problema sa buhay na hindi natin po pwedeng asahan. Ano man ang meron tayo, sino man tayo, upang ipangtapat sa mga problemang ito. Halimbawa, sabihin bigla ng doktor sa iyo, 6 months to live ka na lang. 6 months to live na lang yung asawa mo, yung anak mo. Sige nga, anong magagawa ng pera? Anong magagawa ng impluensya? Anong magagawa ng kapangyarihan? Pero may magagawa ang pagtitiwala sa Diyos. Sa Diyos na nagsabi sa atin, hindi kita pababayaan. Sa Diyos na nagsabi sa atin, hindi kita kalilimutan. Sa Diyos na nagsabi, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Titus 1 verse 2, God cannot lie. Gusto ko yung pagkakasabi doon, that God cannot lie. Kasi hindi basta sinabing, hindi nagsisinungaling ang Diyos. In-emphasize, hindi kakayaning magsinungaling ng Diyos. Kaya kung ang lalaki, biological na lalaki, hindi po pwede, hindi kakayaning magdalang tao, mas lalong hindi kakayanin ng Diyos na magsinungaling, magkamali, magpaasa, o manloko. Kaya higit sa anuman o sino man, ang Panginoon lamang ang ating pagtiwalaan. Hindi ko alam, siyempre, kung ano mangyayari kung mamatay ang taong mahal natin, kung mawala ang isang bagay na mahalaga sa buhay natin. Hindi ko alam ang mangyayari kung may dumating na matinding pagsubok sa atin. Pero isang bagay sigurado, ang sinasabi sa ating first reading, may magandang mangyayari sa atin. Kasi tayo matutulad sa isang punong nakatubo sa may batisan. Ang sabi, dumating man ang tag-init, hindi ito manganganib, patuloy itong mamumunga. Maaring malagasan tayo ng ibang bunga dahil sa problema. Pero ang pangako ng Panginoon, mamumunga at mamumunga pa rin tayo. May biyaya at may biyaya pa rin. Kasi mawalan man tayo ng mga importanteng blessing. Kung tayo nananalig sa Panginoon natin, alam natin ang nawala, blessing. Pero hindi siya na pinagmumulan ng lahat ng blessing. And sana mga kapatid, tama namang humiling tayo sa Panginoon ng mga blessing na hinihiling natin. Pero wag natin kakalimutan yung pinakamahalagang biyaya na gusto niyang ibigay sa atin. Ang isang malalim na relasyon sa Kanya. Kaya sana magsimba tayo kahit wala tayong hinihiling na blessing. Magpuri tayo sa Diyos kahit wala pa yung hinihiling nating blessing. Sumunod tayo sa Diyos. Magdasal tayo kahit di tayo nagsisimba araw-araw. Kung linggo-linggo lang, magdasal tayo. Let us establish a deeper and stronger relationship with God. Let us trust in God sapagkat yun ang magsasaayos ng lahat. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat sa mga pangako mo na hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. At ikaw ang aking buhay at muling pagkabuhay. Tulungan mo po akong pagtiwalaan ka sapagkat naniniwala naman ako sa kapangyarihan mo, sa kabutihan mo. Kailangan ko lang magtiwala na ia-apply mo sa akin partikular sa buhay ko, sa pamilya ko, ang kapangyarihan at pagmamahal mo. Tulungan mo akong mas maniwala na mahal mo ako, na ang hangad mo ay ang kabutihan ko, na iayos ang buhay ko, pati na ang pamilya ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na hindi magduda, hindi mataranta, ano man ang aking mga maranasang problema, sapagkat nandyan ka. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Balik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Bagamat walang masamang umiling ng mga blessings sa Diyos, huwag mong itatali, huwag mong ididepende dyan ang puso mo, ang buhay mo. Hindi yan ang lahat-lahat, kundi dapat ang Diyos ang maging lahat-lahat para sa iyo. Ang Diyos lamang ang dapat nating pagtiwalaan at mahalin ng buo kung lalapit kay Jesus. Maging open ka sa katotohanang hindi nagtatagal ang lahat. Pero maging bukas ka sa katotohanang ang Diyos ang mananatili, mawala man ang lahat. Papuri, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Conscious of God's blessings to us, let us raise our voices to our Heavenly Father as we pray for the needs of the whole Church. Full of confidence, we pray, listen to the prayer of your Church, Lord. Listen to the prayer of your Church, Lord. For the shepherds of the Church,
May they put their hope in the Lord, who strengthens those who serve his people with integrity. We pray. Listen to the prayer of your church, Lord. For those who aspire to hold public office in our country, may they have the wisdom, the courage, and the honesty to use their gifts and resources in the service of the country, especially for the poor and the powerless. We pray. Listen to the prayer of your church, Lord. For those who are sick, may they find hope, affection, and assistance from the local authorities and their communities. We pray. Listen to the prayer of your church, Lord. For our beloved dead, may God's mercy be upon them, that they may reach eternal life with him. We pray. Listen to the prayer of your church, Lord. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Listen to the prayer of your church, Lord. Heavenly Father, hear the prayers of your people who hope in your infinite mercy. May these petitions help us to see our blessedness above all material goods, careers, and honors. We ask this through Christ our Lord. Amen. Offered sorry. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang alak na ito'y nagmula sa ubas, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging inuming nagdudulot ng Espiritu. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng
tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang tanging sa'yo lamang ang tinapay na ito sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang tanging sa'yo lamang. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang tanging sa'yo lamang. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. May this oblation, O Lord, we pray, cleanse and renew us, and may it become for those who do your will the source of eternal reward, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For by His birth He brought renewal to humanity's fallen state, and by His suffering canceled out our sins. By His rising from the dead, He has opened the way to eternal life, and by ascending to you, Father, He has unlocked the gates of heaven. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time He was betrayed and entered willingly into His passion, He took bread, and giving thanks, broke it, gave it to His disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you."
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this This bread bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity. Together with Francis, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy, remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads, and we remember at this moment our departed loved ones. Let us pray for them. Kindly include Joyce, Tionga, so Maria, so Jose, so Erelito, so Eric, Oreo, Iska, Louie, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, and with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, samang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you.
mercy on us. Lamb of God, you take away The sins of the world, have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sila'y makakasama sa langit ng Ama. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumangkap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang ahapis, ang Diyos ang siyang alin. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumangkap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang naawa sa taong
sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagdidigtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Having fed upon these heavenly delights, we pray, O Lord, so that we may always long for that food which we truly live, through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magmadikloob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busilap. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinurin mong kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag,
na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung naasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahalabiran ng lasalat, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa lagi niyong pagtulong. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless us, including our loved ones, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.